Kuya Poy. Ako po si Des, 27 years old mula dito sa Manila. Gusto ko lang sanang humingi ng payo sa inyong programa kasi sa totoo lang, nalilito na ako kung worth it pa ba itong pinasok ko o kung ako lang ba talaga ang nagpapakatanga. Kuya Poy, I've been seeing this guy for almost 7 months now. Situationship ang tawag sa meron kami. Kasi hindi kami officially na magjowa, pero parang kami na rin. Bakit? Dahil siya ang una ko sa lahat. As in, sa lahat. Alam niyo na po ang ibig sabihin ko. Pareho naming inamin na may feelings kami sa isa't isa ng lalaking ito. Galing po siya sa long-term relationship. Nakilala ko naman siya 3 buwan na matapos na mag-break sila ng ex-girlfriend niya. At base nga sa kwento, parang open-ended yung breakup nila kasi wala raw talagang closure. At ang masakit pa, habang magkausap at madalas kaming magkita ng lalaking ito, Kuya Poy, ay patuloy pa rin ang communication nila ng ex-girlfriend niya. At ito pa matindi, gumagamit pa rin sila ng term of endearment kapag ka nag-uusap. Nagtatawagan pa rin sila ng babe at nagsasabihan pa rin naman sila ng I love you. Papaano kung nalaman yan, Kuya Poy? Dahil nandun ako mismo. Ako mismo ay nasa tabi niya nung nag-video call sila. At kailangan kong aminin na para talaga akong kabit nung mga oras na yon. Meron din siyang mga inilapag na kondisyon na hindi ako pwedeng tumawag o mag-message sa kanya ng 2 araw na magkasama sila. Dahil may valid reason naman daw kung bakit sila magkasama ng ex-girlfriend niya for 2 days. Wala naman silang anak o anumang dahilan, Kuya Poy. Basta, magkasama lang daw sila for 2 days. Pagkatapos nga noon, ay dinilit pa niya ang lahat ng exchange namin ng messages, pati yung mga calls namin. Sinubukan ko ng iwanan ang lalaking ito dahil sabi ko, baka sa huli, masaktan lang ako ng sobra kapag nagkaayos silang dalawa. Pero ang sagot niya sa akin, gusto bang ayusin? Kuya Poy, kung ayaw na raw niyang ayusin, bakit daw parang takot pa rin siyang malaman? Ang tanong ko ay bakit parang takot pa rin niyang malaman ng ex niya na may iba siyang kinakausap na. At ang sabi pa niya na fall out of love na raw siya tuon sa babae. Pero nung tinanong ko naman kung pipiliin niya ba ako o yung ex niya, parang nainis pa siya. Kasi daw ay pinapapili ko siya. Hindi raw dapat ganun. Kaya ang hirap, Kuya Poy. Mahal ko naman ang lalaking ito. Pero alam ko namang parang ako lang yung lumalaban. Parang ako lang yung todo effort. Ako lang yung willing na magmahal. At ako pa ngayon ang nangliligaw. Worth the risk pa ba ito? O kailangan ko na talagang bumitaw kahit mahal ko pa siya? Siguro gusto ko lang makarinig ng masakit na katotohanan, Kuya Poy, mula sa iba. Kasi baka ako na lang talaga yung ayaw na makakita at makaalam ng totoo. Hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa. Umaasa po ako na sana ay mabigyan ninyo ako ng kaliwanagan sa mga bagay na bumabagabag sa aking isipan. Lubos na gumagalang,
Des. At napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Des tungkol sa kanyang lalaki na nakilala at nainlababo. Opo, nainlababo na nga ho ito talagang si Des dito sa lalaking ito. Nga lang, parang namanipula na siya. Bakit? Dahil nga po ang sabi, nakilala niya itong lalaki nakabe-break lang 3 months ago sa kanyang long-time girlfriend. Yun ang kwento. Samantala, ito naman si Des ay NBSB, no boyfriend since birth, at inamin niya rin po sa atin na ito pa ngang si lalaki ang naging first niya sa lahat. Isama na natin nga talaga dyan yung first kiss, first holding hands, first date, yung first na alam na natin at lahat-lahat na. Nga lang, wag naman natin kalilimutan na ito ring lalaking ito ang unang tao na nang uto, nanloko, nagpaikot at hindi nagbigay ng halaga sa iyo, Des. Yan ang malinaw na malinaw dito sa pagkakakwento mo. Oo, ayan. Alam mo, minsan yung matawag ka na naging panakipbutas o yung maramdaman mo na naging panakipbutas ka o yung nalaman mo o na ginawa ka lang palang kabit nang hindi mo alam, without your knowledge. 'Di ba? May mga kwento na ganyan parang maiisip mo pa na parang kahit papaano may dignidad pa 'yun. Kesa naman ang itawag sa iyo ay parausan. Dahil alam na alam mo kung ano ang nangyayari, wala kayong label nitong si lalaki, pero tuloy-tuloy ang communication niya doon sa sinasabi niyang ex niya. Pero lahat ay nakalatag ng mga bawal mong gawin, bawal ka mag-text, bawal ka mag-video call, at ginagawa niya na mag-video call naman doon sa ex niya nang nandyan ka sa tabi niya mismo. 'Di ba? Anong klase? Anong klase ng pagpapahalaga ang meron niyan? Oozing with hindi testosterone ang tawag dyan, hindi pagpapakalalaki yung ganun, walang respeto sa kasama niyang babae ang tawag sa lalaking ganyan. Talo ka dyan, maniwala ka, talo ka sa ganyang sitwasyon, okay? Eto, sabi mo nga gusto mo makarinig ng mga hindi magagandang mga reaksyon siguro para lang magising ka na rin sa katotohanan sa pinasok mo na malabong pakikipagrelasyon. Yung situationship na sinasabi mo, Dest, ang pagkakaalam ko kasi sa situationship, wala kayong label pero parang nga kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend, pero wala dyang lokohan. Kumbaga, ang labo lang ng usapan pero walang ibang walang binabalikan na ex, walang kausap na ex. Eto, ang tawagan pa nila, babe, tapos hindi mo iisipin na at iniisip mo na ex na nga lang ba talaga yun? Naku ha, mag-isip ka, baka inuuto-uto ka na nga talaga ng harap-harapan. Eto, sabi ni Gail Enriquez, takbo na, Dest. Huwag ka magpapauto dyan sa lalaking yan, ginagawa ka lang niyang parausan. Di ba nga? Huwag tangate. Masakit man ang katotohanan, wag ngang tanga. Sabi naman ni Charisse, remember that the efforts of a guy is a reflection of how he is into you. Iyon. Kapag hindi ka niya binibigyan ng halaga, di wala kang halaga. 'Di ba? Ganun yun kahit naman pagka tayo ay naghahanap sa mall halimbawa na mga na mga pangangailangan sa bahay. Hindi mo titingnan, hindi mo bibigyan ng pansin yung hindi mo kailangan. Ang pupuntahan mo, yung kailangan mo lang. 'Di ba? Ganoon. Hahawak-hawakan mo pa nga yan. Hindi pa man sa'yo, iniingatan mo. Tinitignan mo kung matibay ba yan, mapapakinabangan mo. Ganoon. Ang pagbibigay kahit papano ng mahalaga. Ay ito, bibilin ko to. Yan yung ganyan. Sa tao pa, hindi ka nga pinapansin. Hindi ka na pinapansin. Tapos iisipin mo na na merong magandang future para sa inyo. Wake up, Des. Ito, sabi niya Jennifer Losaria Fernando, hala Des, tigilan mo na yan, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Nakikita mo naman na ang ginagawa sa'yo kung ano ka lang sa kanya. Alam mo nang may mali, stop na.
Okay? Ayan si Teresita Perfinia naman. Kuya Poy, pakisabi nga sa letter sender natin, obvious naman na red flag na po talaga yan. Ang pinapakita sa kanya, bitaw na. Kesa naman masaktan ka pa. Huwag mo na siyang papiliin kung yung ex ba niya o ikaw. Ikaw na ang magdesisyon. Salamat po, Kuya Poy. Yan nga ang gusto na rin nating ipilit dito kay Desta, no? Bakit siya pa rin ang magdidesisyon sa kung ano ang meron kayo? Ikaw na magdesisyon. Nangihinayang kasi, alam nyo, naintindihan din natin na merong mga babae, kahit nga lalaki, na sige, titiisin ko na lang na nasa ganito akong sitwasyon because ibinigay mo sa akin yung mga first ko. Ayan ha. Ibinigay ko sa iyo ang pagkababae ko. Yan. Papaano kung ibinigay mo nga, hindi ka nga binibigyan din ng pagpapahalaga? 'Di ba? Alam mo, kahit yung yung mga bagay na pinaghihirapan, halimbawa yung mga pearl, ayan, mga perlas, talagang pagkalalim-lalim po ng pinagkukunan yan at nagtatagal ng panahon para makabuo ng isang perlas. At meron pa mga klase-klase, yung mga pearl na mga nakikita natin, yung mga urig. Yung mga original talaga, lehitimo na galing talaga sa kabibe. Pinaghihirapan ng pagkuha at hindi rin madali ang proseso para mabuo iyan. Pero ikaw, ginawa mong napakadali ng lahat para dito sa lalaking ito, pero hindi niya pa rin binigyan ng halaga. Anong tawag mo ron? 'Di ba? Di pinabayaan ka from the start. Pinabayaan ka lang at wala ka talagang halaga, wala kang value para sa kanya, hindi ka importante. At yun nga yung sinasabi nitong si Teresita Perfinian. Ikaw na magdesisyon dahil nagdesisyon na siya. Matagal na. Nung magkakilala pa lang kayo, ano ba, nung nag-first kiss kayo? Nung nag-first holding hands kayo? Nung nag-first date kayo? Nag-first, kayo dyan? Check-in kayo? Ayan, yun na yun. Yun na ang desisyon niya. Yun na magiging papel mo. 'Di ba? Pagkatapos sa mga nangyari, kakausapin niya yung ex-kuno na naka-video call, tawagan nila babe, at nag-I love you pa in your face. 'Di ba? Konting katalinuhan lang naman ang kailangan diyan. Kahit naman hindi nakapag-aral na tao. Alam na niloloko kanyan, Dest. Okay? Ito naman, si McCoy, sabi niya, words to motivate you. Wala na bang ibababa pa ang halaga mo? Sarcasm lang naman po ito. Simulan mo by knowing your worth. Maaring isipin mo na as a woman going 30s, mahaba pa naman ang panahon mo para magsimula muli para sa sarili mo. Ayan, 27 years old po itong si Des. Napakabata pa. Napakabata pa para naman magmadali sa paghanap ng partner at para bang namamalimos ng pag-ibig. Pangit yun. Ayan, si Ambeth Morales, sabi niya, hello sa'yo Kuya Poy and to your letter sender, gulong ka ba? Pinapaikot tapos reserba? Gising ka na. Ang reserba kasi hindi naman yan basta pinapaikot lang. 'Di ba? Kasama mo yan sa bawat biyahe pero hindi ka laging ginagamit. Reserba nga Pero kapag gumugulong ka rin, gumigiling, ewan ko na lang hindi ka reserba. Mahalaga ka, pero kung hindi ka binibigyan ng halaga, sigurado pagka lumambot ka o na-flat ka, hindi ka ipapa-repair, tapon ka. Agad-agad yan. Ayan, si Kath Batula, sabi niya, hi girl, know your worth. Hindi ka niya mahal nitong si lalaking ito. Nagte-take advantage lang siya kasi alam niyang mahal at gusto mo siya. Tama yun. Sabi naman ni Marlina Diaz, ay naku, tigilan mo na yan ha. Para usan ka lang, masakit man sabihin pero nagiging tanga ka na. At sabi naman ni Jennifer Fernando, masokista ka na, Des. Yes, kapag ka ipinagpatuloy mo pa yung ganyan na klase ng pakikipagrelasyon dito sa lalaking ito.
Again ha, Des, yung matawag kang panakipbutas o yung di mo alam na ikaw ay naging kabit pala, ay kahit papaano ay may konti pang dignidad kumpara sa ikaw ay tawagin na lamang na isang parausan. Hindi ka na itinuturing na tao kapag ka ganoon. Ikaw ay parang isang gamit lang, isa ka lang object, nakabababa talaga yan ng pagkatao. Huwag kang papayag. At ngayon, kung iisipin mo na ganyan ang lahat ng lalaki na makikilala mo, dahil nga binigay sa'yo nitong si lalaking ito ang first mo, at ikaw rin naman binigay mo ang mga mahalagang bagay para sa'yo. Ang unang nakahalik sa iyong labi, ang unang nakahawak ng iyong kamay, at kung ano-ano pang maraming first. Wag naman. It's unfair to say na lahat ng mga lalaki ay ganyan. Maniwala ka, meron pa rin mga maayos, merong mga matitino at meron yung mga marurunong na rumispeto. Hindi man naging maganda yung karanasan mo dito sa lalaking ito, Des, na naging first mo sa lahat. Meron talagang lalaki na igagalang at ilalaban ka at baka nga malunod ka pa sa pagmamahal na may offer niya sa'yo. Dapat ba na sumama ang loob mo dito sa lalaking gumawa sa'yo nito? Yes, hindi masama yun. Oo, na sumama ang loob mo sa kanya lang, hindi sa ibang lalaki. At lalong-lalo na hindi sa sarili mo. Kasi ang nangyayari po sa iba, sinisisi nila yung sarili nila. Bakit ba sa kanya ko binigay, ganito, ganyan, ganyan. At habang sinisisi nyo yung sarili ninyo, ikaw mismo ay binababa mo, dinedevaluate mo yung worth mo as a woman, as a person. Diba? Naisuko ko na ang lahat sa kanya, niloko pa rin ako, hindi ako binigyan ng halaga. Oo, wag mong iisipin, Des, at sa iba pa dyan na wala kang halaga. Dahil meron at meron na makakakita at makakaramdam ng halaga mo. Pero yung pagbibigay natin ng importansya sa ating sarili, hindi yung pagiging selfish, o hindi iyon yung pagpapahalaga na maibibigay natin sa ating sarili. Mag-aano yan, mag-shine yan. Palabas at may makakakitang tao niyan na magiging totoo sa'yo. Kaya wag kang sasamaan loob sa sarili mo nang dahil sa maling desisyon mo. Patawarin mo ang sarili mo kung ganyan na naiisip mo sa ngayon and learn from this experience, Des. Okay? Yan ang takeaway natin dito. Kailangan matuto ka dito kahit na hindi naging maganda ang karanasan mo. At sana nga po merong mga nakarelate dyan, katulad kay Des, huwag niyong hayaan na masira ng isang masamang experience ang pagharap natin sa kinabukasan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.